Bago tayo magsimula, paki-like naman ang video upang matulungan mo kami. Si Fernando Araujo ay namumuhay ng isang disenteng buhay bilang isang artista at isang judo instructor. Gayunpaman, hindi siya nasisiyahan at sa tingin niya ay naghahangad pa rin siya ng ibang bagay. Isang gabi, pauwi na siya, huminto siya para magsigarilyo habang umuulan ng malakas. Nang matapos si Fernando, itinapon niya ang sigarilyo, na dahan-dahang naanod at nahulog sa isang imbornal malapit sa bangko ng Rio de Janeiro. Sa kanyang pagtataka, pumasok siya sa loob ng imbornal at biglang may pumasok sa kanyang isipan. Kinabukasan, pinuntahan ni Fernando ang kanyang kaibigang inhinyero na si Sebastian at nagmungkahi ng ideya ng pagnanakaw ng bangko. Lumalabas na si Sebastian ay nahihirapan sa pananalapi kaya bukas siya sa ideya ngunit tinatansya niya na ang plano ay mangangailangan ng mga kotse, kagamitan, at maraming pera. Sa makatuwid, nagsimulang maghanap si Fernando ng isang financer at nakipagkita sa isa pa niyang kaibigan na nagngangalang De Bauza. Sa kasamaang palad, kapos din ang huli sa pera kaya iminungkahi niyang puntahan ni Fernando ang kaibigan niyang magnanakaw, si Mario. Ang eksena ay napunta kay Mario, na pumasok sa isang opisina sa gabi at malinis na nagnanakaw ng pera mula sa isang safe. Ni hindi siya mukhang nag-aalala sa buong pagsubok, na nagpapahiwatig na ang mga minor na pagnanakaw na tulad nito ay isa lang piece of cake para sa kanya. Kinabukasan, nakipagkita si Fernando kay Mario sa isang cafe at ipinaliwanag ang kanyang ideya. Ang master na magnanakaw sa una ay walang interes ngunit kinumbinsi siya ni Fernando sa pagsasabing kung magtatagumpay sila sa heist, hindi na niya kakailanganing magnakaw muli. Pagkatapos ay dinala siya ni Fernando sa parehong lokasyon at ibinaba ang isang measuring tape sa loob ng manhole, sa labas mismo ng bangko. Dinala din niya si Mario sa imbornal para hanapin ang dulo ng measuring tape. Pagkatapos ng ilang kalkulasyon, inanunsyo ni Fernando na 18 metro na lang ang layo nila sa pagiging milyonaryo. Sa sumunod na eksena, nagtipon sina Fernando, Mario at De Bauza upang pag-usapan pa ang heist. Plano nilang maghukay ng lagusan sa bangko ngunit lahat ng mga silid sa loob ay may mga motion sensor. Gayunpaman, sinabi ni Fernando na ang mga sensor ay hindi tinitingnan ang mga paggalaw, tinutukoy lamang nila ang mga pagbabago sa temperatura. Sa makatuwid, gumawa siya ng suit mula sa isang sleeping bag na makakatulong sa kanila na itago ang temperatura ng kanilang katawan. Ngayon, ang problema lang ay hindi niya alam kung paano bubuksan ang bank vault. Kaya naman, kinabukasan ay nagpa siya ang grupo na mag-imbestiga pa. Kinuna ni Fernando ng mga larawan ang paradahan ng bangko na nasa likod ng gusali bago pumasok kasama si Sebastian. Nagkunwaring nagbukas ng account ang huli habang kinukunan ng litrato ni Fernando ang loob ng bangko. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay nahuli siya at dumating ang security. Mabilis na sinubukang umalis ni Fernando ngunit nahuli siya ng security at sinamahan siya sa basement para tanungin. Nakakagulat, ang lahat ng ito ay bahagi ng plano. Ginamit ni Fernando ang pagkakataong ito para bantayang mabuti ang safe deposit box room. Samantala, sinusuri ng security ang lahat ng kanyang mga gamit, kabilang ang camera ngunit wala silang nakitang ebidensya at atubili siyang pinakawalan. Pagkatapos ay ipinahayag na inalis ni Fernando ang memory card ng camera. Nang maglaon, iginuhit ni Fernando at Sebastian ang floor plan ng bangko gamit ang mga larawan at ang kanilang memorya. Pagkatapos ay nagplano si Fernando na papasok sa bangko mula sa maliit na silid. Sumunod, sinukat nila ang distansya sa pagitan ng manhole at ng bangko gamit ang isang bisikleta sa pamamagitan ng pagkalkula ng bilang ng beses na umiikot ang gulong. Kinabukasan, ginamit ni Fernando ang kanyang kaalaman sa geometry upang kalkulahin ang anggulo kung saan dapat nilang hukayin ang lagusan upang maabot ang bangko. Ibinunyag din na ang perang nakatakdang nakawin ng grupo ay may insurance kaya walang sino man maliban sa bangko ang malulugi dahil sa kanila. Kinagabihan, pumunta si Fernando at ang iba pa sa imbornal at nagsimulang maghukay ng lagusan. Nang sumunod na araw, kumuha sila ng isa pang lalaki na nagngangalang Alberto na nakatakdang mag-asikaso ng getaway vehicle. Hindi pa nakakahanap ng paraan si Fernando at ang grupo para mabuksan ang 400 locker. Una nilang isinaalang-alang ang paggamit ng blowtorch ngunit aabutin sila ng 1.5 minuto bawat kahon at 7 oras sa kabuuan. Kaya naman, iminungkahi ni Fernando na magrente ng locker at pag-aralan itong mabuti ngunit mula sa ibang sangay ng bangko. Kinabukasan, pumunta si Mario sa isa pang sangay ng parehong bangko at umupa ng safety deposit box. Habang binubuksan ito, pinagmamasdan niyang mabuti ang lock.
Pagkatapos, si Mario at ang kanyang kasabwat ay nagnakaw ng isang getaway van at hinintay si Alberto sa labas ng kanyang tahanan. Ilang sandali pa, nilapitan sila ng mga pulis. Nataranta ang dalawa. Iniisip na mahuhuli sila. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Alberto at ang kanyang asawa at sinabi sa opisyal na magkaibigan sila. Nagpatuloy ang grupo sa paghuhukay ng tunnel at isang araw, na aksidente sila at nasira ang drill. Isinantabi ni Fernando ang insidente at planong bumili ng bagong drill ngunit ikinagalit ito ni Mario dahil namuhunan na siya ng malaking pera sa proyekto. Kinagabihan, binisita ni Fernando ang kanyang kasintahan at sabay nilang pinagmamasdan ang mga bituin. Pinag-uusapan nila kung paano nila tinitingnan ang nakaraan ng mga bituin habang ang liwanag ay tumatagal ng mga taon upang maabot ang Earth. Akala natin naroon pa sila ngunit wala na. Bigla itong nagbigay ng ideya kay Fernando at agad siyang nagtungo sa tahanan ni Mario. Sinabi sa kanya ni Fernando na nahanap na niya ang solusyon. Sinabi niya na ang bangko ay mahusay na protektado kapag ito ay bukas at sarado, ngunit mayroong kaibahan. Ang bangko ay may mahusay na mga hakbang sa seguridad upang maiwasan ang pagnanakaw ng pera at mahusay na mga protokol upang maiwasan ang tunnel heist. Gayunpaman, wala silang hakbang upang maiwasan ang dalawang bagay na mangyari sa parehong oras. Plano ni Fernando na pumasok sa bangko mula sa harapan sa mga oras ng trabaho habang bukas ang safety vault, kaya maiiwasan ang mga alarm at motion sensor. Magbibigay ito ng impresyon sa mga pulis na sila ay mga maliliit na magnanakaw na naghahangad lang barya. Nais ni Fernando na mapaniwala ang lahat na nagbabalak silang lumabas sa harap na pintuan upang hindi man lang maghinala ang mga pulis na may pagtakas sa lagusan. Nang marinig ang lahat ng ito, natuwa si Mario at talagang gusto niya ang ideya. Ang eksena pagkatapos ay napunta sa araw ng pagnanakaw. Lahat ay naglagay ng pandikit sa kanilang mga daliri upang itago ang kanilang mga fingerprint. Bumaba si Sebastian sa imburnal at pumasok siya sa loob para gawin ang kanyang trabaho habang si Fernando at ang iba ay pumasok sa bangko na nakabalat kayo bago nagsuot ng kanilang mga maskara. Di nagtagal, tumungo sina Mario at De Bauza sa unang palapag habang sina Fernando at Alberto ang nagpunta sa ground floor. Kasabay nito, inilabas nila ang kanilang mga sandata at inutusan ang lahat na dumapa sa lupa. Pinapanood ito ng isang security guard mula sa CCTV room at agad na inalertuhan ang pulisya. Pagkatapos ay ipinahayag na naririnig ni Fernando ang komunikasyon mula sa kanyang walkie-talkie. Inutusan ni Mario ang cashier na ilagay ang pera sa isang bag habang si Alberto ay nagpunta upang i-lock ang parking gate. Sa kalaunan ay dumating ang mga pulis sa labas at nang makita ito, hawak ni Fernando ang isang sibilyan at tinutukan ng baril. Pagkatapos ay pinagbantaan niya na papatayin ang lalaki kapag sinubukan ng pulis na pumasok sa bangko. Kasunod nito, bumalik si Fernando sa loob at ipinaalam sa kanyang mga kasabwat na natapos na ang unang yugto. Sa sandaling marinig ito ni Mario, hinawakan niya ang isang babae at tinutukan ng baril at inutusan ng security guard sa CCTV room na isuko ang sarili. Nag-aatubili ang gwardya at kinuha ni Mario ang magazine ng baril at mobile phone bago siya pinakawalan sa labas. Sumunod, hindi pinatay ng grupo ang lahat ng kamera sa bangko. Pumunta si Fernando sa maliit na silid at inilipat ang isang cabinet. Mula sa kabilang panig, sinira ni Sebastian ang pader at pumasok sa bangko sa pamamagitan ng lagusan. Pagkatapos ay kumuha ang dalawa ng ilang kagamitan sa kanilang sasakyan, tumungo sa vault, at sinimulang i-assemble ang makina. Ang isang flashback pagkatapos ay nagpapakita na si Sebastian ay gumawa ng isang cannon power machine na maaaring masira ang lock sa loob ng 7 segundo. Pagkatapos, ang lahat ay nagtakda ng timer sa kanilang mga relo habang sina Sebastian at Fernando ay nagsimulang pumasok sa lahat ng mga locker. Samantala, nagtipon sa labas ng bangko ang mga pulis, media at mga kaanak ng mga hostage. Kinausap ng kapitan ng pulis ang security guard at nalaman ang sitwasyon sa loob. Sa ibang lugar, habang patuloy na binubuksan ni Fernando at Sebastian ang mga locker, bigla nilang narinig ang pag-akyat ng mga pulis sa bubong. Pagkatapos ay nakuha ni Mario ang tawag ng kapitan sa telepono ng gwardya na kinuha niya kanina. Ang isang flashback ay nagpapakita na si Fernando ay naghanda din para sa senaryo na ito, kaya sinabihan niya si Mario na magsanay ng sining ng negosasyon. Sa kasalukuyan, nakipag-usap si Mario sa kapitan at inutusan siyang alisin ang lahat ng puwersa sa terrace na nagbabanta na papatayin ang mga sibilyan. Obligado ang kapitan ngunit palihim siyang nagpadala ng 2 sniper sa katabing gusali. Pagkatapos ay tinanong niya si Mario tungkol sa kanyang mga kahilingan at sinabi sa kanya ng huli na gusto niyang makipag-usap sa abogado ng distrito.
Pumayag ang kapitan na tuparin ang kanyang kahilingan at humiling ng 1 oras mula sa kanya. Samantala, nabuksan na nina Fernando at Sebastian ang maraming locker na nakuha ang toni-toneladang pera, ginto at iba pang mahahalagang kayamanan. Sa labas, tinatalakay ng pulisya ang sitwasyon. 2 lang ang paraan para makapasok sa bangko mula sa main gate at parking lot. Gayunpaman, wala silang alam tungkol sa lokasyon ng mga hostage. Napagpasyahan din nila na ito ay isang tangkang pagnanakaw lamang. Pagkaraan ng ilang sandali, muling tinawagan ng kapitan si Mario at hiniling sa kanya na sumuko. Sinabi niya na ang mga magnanakaw ay hindi pa nananakit ng sinuman kaya sila ay makukulong sa isang mababang sentensya lamang. Nag-alok din ng kapitan na bibigyan sila ng abogado. Bilang tugon, sinabi ni Mario na tatalakayin niya ito sa kanyang mga kasabwat. Sa lahat ng ito, sina Fernando at Sebastian ay pumasok sa mas maraming locker habang ang mga pulis ay naghihintay sa labas ng walang magawa. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ng isang matandang hostage at nalaman na kaarawan niya ngayon. Pagkatapos ay binati siya ni Mario ng maligayang kaarawan habang si De Bauza ay kumuha ng isang tsokolate mula sa isa pang hostage at ibinigay ito sa kanya. Pinapanood sila ng mga sniper na ipagdiriwang ang kaarawan ng babae at ibinigay ang impormasyon sa kapitan na ikinagulat niya. Samantala, pinalaya ni Mario ang babae bilang regalo sa kaarawan. Pagkatapos ay sumandal siya sa isang bintana at sinabi sa kapitan na siya ay gumugol ng 15 taon sa bilangguan at siya ay sasuko lamang kung sisiguraduhin ng DA sa kanya na siya ay makakakuha ng isang magaan na sentensya. Nang marinig ito, inutusan ng kapitan ang sniper na magpigil at si Mario ay lumayo sa bintana. Ibinunyag na talagang sinusuri niya kung babarilin siya ng mga pulis. Hindi nagtagal, dumating ang DA at kinausap si Mario. Nakakagulat, ang huli ay nagsimulang magbigkas ng mga pang-aabuso sa DA at tumangging makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay hiniling ni Mario na makipag-usap sa kanyang abogado sa halip. Gayunpaman, nang hiningi ng kapitan ang numero ng abogado, binigay sa kanya ni Mario ang numero ng telepono ng isa sa mga hostage. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang boses at nakipag-usap sa DA bilang kanyang peking abogado. Sa ganitong paraan, nakakakuha ang kanyang mga kaibigang magnanakaw ng sapat na oras. Pagkatapos, habang binabantayan ni Mario ang lahat ng mga bihag sa unang palapag, sina Fernando at ang iba ay sa wakas ay nagsimulang ilipat ang kanilang mga nakaw sa tunnel. Pagkatapos ay pinatay ni Mario ang kanyang mobile phone at nagdududa ang kapitan kung talagang seryoso siya sa pagsuko. Sa sandaling iyon, napansin niya ang manhole at nalaman na ang mga magnanakaw ay nakahanap ng alternatibong paraan upang makatakas. Samantala, matapos ikarga ang mga nasamsam sa mga bangka, iniwan ni Fernando ang lahat ng armas sa vault para sa mga pulis. Ang isang flashback pagkatapos ay nagpapakita na ang lahat ng mga armas ay talagang mga laruan ng mga bata dahil ayaw ni Fernando na saktan ang sinumang sibilyan. Sa wakas, iniwan ni Mario ang mga hostage sa unang palapag at sumama kay Fernando sa maliit na silid. Sa sandaling gawin niya ito, kinuha ng lahat ng natatakot na bihag ang kanilang mga telepono at tinawagan ang kanilang mga kamag-anak sa labas. Nagpadala rin ang kapitan ng isang tropa sa imbornal habang ang iba ay sumalakay sa bangko mula sa harapan. Mabilis na inalis ni Fernando at Mario ang lahat ng ebidensya ng lagusan at sumama sa iba sa bangka. Ang isa pang flashback ay nagpapakita na si Fernando ay inaasahan din na matuklasan ng pulisya ang tungkol sa imbornal. Kaya naman, nagtayo na sila ng dam para tumaas ang lebel ng tubig na magbibigay daan sa kanila na pumunta sa kabilang direksyon sakay ng isang bangkang demotor. Sa ibang lugar, narating ng kapitan ang maliit na silid at kalaunan ay ang bukas na lagusan, kung saan nakaharang ang isang bomba sa pasukan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nalaman niya na ang bomba kasama ang mga armas ay fake. Sa kasamaang palad para sa kapitan, huli na ang lahat dahil nakatakas na ang mga magnanakaw. Samantala, si Fernando at ang grupo ay tumakas sa eksena sakay ng kanilang getaway vehicle at sinira ang lahat ng kanilang mga gamit. Pagkatapos ay tumungo sila sa bahay ni Alberto at pinaghatian ang mga nasamsam sa kanilang mga sarili. Lumipas ang ilang buwan at mukhang ine-enjoy ng grupo ang kanilang pinakamagandang buhay. Gayunpaman isang araw, nahuli siya ng asawa ni Alberto na niloloko siya. Ito ay labis na ikinagalit niya kaya iniulat niya siya sa pulisya na naglantad sa kanya bilang isa sa mga magnanakaw sa bank heist. Dahil dito, isa-isang nadakip ang lahat ng mga magnanakaw. Ang pelikula ay muling nag-fast forward 7 buwan sa hinaharap. Nakalabas na si Fernando sa kulungan at sinalubong siya ni Mario sakay ng kanyang mamahaling sasakyan.
Pagkatapos ay ipinahayag na naghanda rin si Fernando para sa isang senaryo kung sakaling sila ay mahuli. Sinadya niyang iminungkahi na gumamit sila ng mga toy gun upang hindi sila makasakit ng sinuman at makalabas sa mas magaan na sentensya. Nakukuha rin ni Fernando at ng iba pa ang malaking bahagi ng kanilang nakawan dahil ang bangko ay hindi nag-iingat ng mga talaan ng pera at mga bagay na nakatago sa mga safety deposit box. Sa tansya ng bangko, ang mga locker ay naglalaman ng $25 million na halaga ng cash at alahas ngunit na-recover lamang ng mga pulis ang $1,170,000 at 8 kilo ng alahas. Dahil walang opisyal na record ng mga bagay sa mga locker, hindi makapagbitaw ang pulisya ng isang malakas na kaso laban sa mga kriminal at nakalabas sila sa pamamagitan lamang ng mababang kaso. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.